Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipinos sa America Vlog. YouTube po yan. Ang content ko po ngayong araw na ito ay tungkol sa ating Vice President Sara Duterte at maging kay Robin Padilla na Senator para sa mga Duterte at hindi para sa Pilipinas. Iba ang sinasabi nitong dalawang ito na tungkol sa ICC na kakaiba sa sinabi ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, ang desisyon nila ay ang ICC ay may jurisdiction on the Philippines. Although si dating Pangulong Duterte ay umalis na tayo. Kaya looks like na ang ating Kongreso kaya sinusulong nila na bumalik uli sa ICC. Yan ho. Kasi ang malaki ang ginawa ni Digong Duterte sa pagkamatay ng libo-libo na mga inosente na hindi dumaan sa due process. Tama naman yung ni Duterte, ni Digong Duterte na bigyan solusyon ang sindikato ng droga pero sa tamang paraan. Kasi bakit pa tayo magkakaroon ng bar exam? Kita naman yung sinusuporta ng mga Pilipino ang bar exam. Pero hindi naman pala natin susundin ang batas. Katulad sa ICC. Nag-appeal sila sa ICC, pero ang nangyari, hindi magaling ang mga abogado na ibinigay natin sa ICC para depensahan na wala silang jurisdiction dito. Pero ano nangyari, ang Philippine Supreme Court natin ay nagpasya na. May jurisdiction ang ICC dyan sa Pilipinas. Okay? Kung abogado kayo, magkomento ho kayo. Sino ko ba? Pag nagdesisyon ba ang Supreme Court, lalabanan pa nyo? It looks like ang desisyon ng Supreme Court ay already final. Di po ba? Attorney. Ayun. Talagang ganyan ang politika dyan sa Pilipinas, no? Ang mali ay gustong gawing tama. Okay? Kung talagang abogado ka ba, gumawa ka ng paraan. Alam mo nung kaya mong depensahan yan. UP graduate, bar top notcher, nahihirapan na lumaban sa international law. Ay, naku. Kaya, ipakita natin yung galing natin. Hindi kinukuha yan sa magic lang, okay? Ngayon, sa mga pro-China dyan sa Pilipinas, yung ibang senador na pro-China at yung mga walang alam na senador na pro-China, ang Australia ho ay nakipag-joint patrol na rin sa Pilipinas, sa air and sea. Okay? At ito ay ang China ay nagrereklamo. Naku, sila pang ito din ang gusto na mangyari ng China dahil komunista sila. Gusto nila yung tama, yung mali ay maging tama. Di po ba? Tignan niyo mga katwiran nila. It looks like na tayo pa raw ang nananakop. Samantalang kanila daw yung karagatan na yon. Samantalang sa international law, ito ay binigay na exclusive economic zone. At tayo ay may karapatan sa karagatan na yan. Kaya hindi na natin kailangan humingi ng pahintulot sa China sapagkat iyan ay atin
at pinagkaloob at in accordance with the international law. Exclusive Economic Zone. Yan po yan. Kaya sa darating na eleksyon ay sa 2025 senatorial ay mag-isip-isip tayo kung sino dapat nating ihalal. Okay? Hindi basta makapaglagay lang tayo ng senador o congressman. Bagat binabati ko ang mga congressman na sinabi ni ex-President Digong Duterte na puro corrupt daw ang mga congressman. Pero dahil sa liderato ni Speaker Romualdez, ito po ay nagbago. Nabago po tuluyan. Kaya congratulations, Speaker Romualdez. Okay? Thank you po. Kasi kung hindi po natin susuporta ng ating gobyerno, time will come na ang even yung Benham rice maaari makuha na rin ng China. At alam naman nyo kung ganong kayaman sa isda ang Benham rice. At dyan umaasa tayo. Imbis na mag-i-import tayo, ay meron tayong sarili ng papagkukunan ng isda. Gusto pa po niyong magutom? Tapos magre-reklamo kayo? Samantalang ito ay atin. Ang West Philippine Sea at ang Benham rice or Philippine rice ay atin. Okay? Ito ang inyong lingkod, Freddy. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po tayo. And hanggang my next vlog, in God we trust, never hold your peace.